Kayo daw po'y madalas magkasino. Sek. Meron po tayong paliwanag dyan. Kakaupo ko po, July 14, Oo. July 20 po, wala pang isang linggo, inimbita po tayo ng dalawang opisyal ng lalawigan sa isang restaurant that happens to have a casino. Kumain po kami ron at pinakita nila na kailangan nila tulong sa kanilang mga ospital na overcrowded na po, up to 300% nga yung occupancy rate. No? Ang naging kontrobersya dyan, kumain kami sa lugar na may casino, pero aking chinek, basta on official business, hindi naman bawal yun. Hindi ka naman kumakain sa loob ng gaming area. Doon po kami sa restaurant. No? Ang pagkakamali ko, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng courtesy call. No? Ang courtesy call pala, sila ang may kailangan, sila dapat ang dumulog sa aking opisina. Ang ginawa ko, nagpunta ako kung nasaan sila. Kaya huling beses ko nagagawin yon. Muntik pa ako mapahamak. Pangalawa, yung sinasabing reklamo ay wala pong nakapirma o walang pangalan. Walang pinagkaiba to kung naglalakad ka sa daan at may sumigaw sa'yo na pangit, pandak. Pero paglingon mo ay tumakbo o kaya hindi nagpakilala. Kaya wala pong saysay ang isang reklamo na hindi naman pinanindigan na nilalagay ang pangalan o nilalagay ang pirma. Kaya para po sa akin, isang puna rin po sa media na sana po ay maging masuri nila kung ano man ang reklamo, kung may batayan po. Kung wala namang batayan, sana po ay hindi palain o sensationalize at bigyang daan naman po yung nirereklamo. Kaya lagay po natin to in context. No? Wala pa po kung isang buwan na nakaupo. At ang trabaho ko po ngayon ay inaayos ko pa po ang departamento. Kaya ang tawag po sa reklamo ay ad hominem, no? Against the man. Kung hindi mo matira yung mga kanyang ginagawa o kanyang mga resulta na wala pa as of now, tirahin mo ang character, no? Mga katangian ng tao o kaya ang kanyang background o kanyang pinanggalingan. Yun po ang nangyayari sa akin ngayon, yung fallacy ng ad hominem. Tinitira po ako just for being myself rather than looking at what results I may bring to the Department of Health. Oo nga, bigyan ho natin ng pagkakataon. Sabi ko nga, hindi pa umiinit ang puwet ni Secretary. Bigyan ng pagkakataon na patunayan muna ang kanyang kakayahan na pamunuan yung Department of Health. Baka naman daw ho kasi may bit-bit ho kayong mga maraming maaapektuhan at kinakabahan na sila ho matatanggal. Sek. Hindi naman maiwasan yun kung talagang hindi karapat-dapat, di ho ba? Ang para sa akin po, ako po ay pinili sapagkat sa aking karera po, 35 years of public service, wala po akong isang kaso na administrative or criminal. Makikita po yan sa NBI, sa Ombudsman, sa DOH, sa PRC, at sa Civil Service. Wala po akong isang kaso. Inaalagaan ko po yung pangalan ko at integridad sapagkat ako po ay second generation na orthopedic surgeon. Nung panahon po ni President Ferdinand Marcos in the 1980s, ang tatay ko po ang director ng National Orthopedic Hospital. Kaya mahal na mahal ko po ang trabaho ko, mahal na mahal ko po kung anong pinanggalingan ko. Kaya hindi ko po basta sasayangin kung ano po ang pinundar ko dito sa buhay ko dito. Anyway, Sec, basta't sabi ko nga ho sa inyo, ang DCRHO, ang ating palatuntunan, bukas ho sa pagpapaliwanag kung kinakailangan mula po sa inyong panig. Lagi ho kaming bukas sa pagtanggap ng mga impormasyon na manggagaling sa inyo, lalong-lalo na ho sa ikabubuti ho ng health service.